Magandang balita ito para sa mga DDS. Kasi kapag ka tingnan nyo, bakit? Kapag ka ito mga kababayan, pagka itong balita na ito ay nangyari, ibig sabihin, at lumusot ang dating Pangulong Duterte, at acquitted ang dating Pangulong Duterte, uwi na ng Pilipinas siya next year. Di ba? Baka January 1, baka yung New Year. Laya, masaya ang New Year ng mga DDS, Sabi ni Steve Galvez, paano na yan? Tinanggal na si Torre kung sino magaling manghuli at mapagkatiwalaan, sabi ni si Steve Galvez. Sir, ito tatanong ko sa iyo. Meron ka na bang nakita na mismong yung PNP chief ang humuli, umaresto doon sa mga malalaking isda? Di ba? Wala naman. Baka ngayon, Torre, expertise mo yung paghuli, expertise mo yung pag-aresto. Arestuhin mo na si Chavit, inciting to sedition daw. Hindi pa, no? Pero mahaba-habang usapan yan yung kay Chavit Singson mga bossing. Ngayon, sabi dito, ICC urge. Kala ko si Robin Padilla lang yung mahilig sa urge na word. ICC urge to finish charges hearing versus Duterte this year. Sabi ayan, Setyembre 22, 2025, ibinalita mga kababayan. No? Ano ang nito? Bakit ko sinasabi na good news ito para sa mga DDS? Pag na-acquit ang dating Pangulo, biruin mo, kung tatapusin this year, tapos acquitted, laya na siya next year. Hindi na mangyayari yung sinasabi dati ni Attorney Cristina Conti na aabot 8 hanggang 10 taon yung paglilitis kay dating Pangulong Duterte kasi talo siya dun eh. Bakit tignan mo, pagkahaba-haba ng araw, panahon na gugugulin niya doon tapos 10 taon o 8 taon pa lang matatapos yung kanyang di parang kung acquitted siya, di kawawa, kinulong niyo ako ng ganito kahaba tapos acquitted naman pala ako, napatunayan namin, ganun. Di parang pinagdusa na din siya nun. Di ba? No. Kaya lang eto, yung kaba ng mga DDS. Bakit Pagka guilty ang naging hatol, aray, masakit yun. Mukhang mahihirapang iuwi ang dating Pangulong Duterte. Kapag guilty, malalaman nyo agad ang katotohanan. Yun nga lang, di ba? Pero at least, may chance na makauwi agad kung sakali na acquitted. Sa bagay, yung pamilya ng mga Fortun ay sobrang babait, sabi. Setyembre 22, 2025, a lawyer representing victims of the drug war on Monday called on the ICC to promptly decide on former President Rodrigo Duterte competency to proceed with the confirmation of charges hearing within the year despite its postponement. Attorney Cristina Conti, an ICC assistant to counsel, said the tribunal must act without delay in ruling on Duterte. We are hoping that ICC will soon determine his competency, meaning his fitness to stand trial so that we can resume with proceedings. Sinasabi daw ng mga DDS, sinasabi ni Kaufman, hindi na daw fit para sa mga pagta-trial ang dating Pangulong Duterte. Yung mga Pilipino naman hindi naniniwala kasi sanay tayong makakita mga bossing ng ang tawag dito, yung tipo bang kapag eto nakasuhan, plunder. Makikita mo kapag kadating na, naka-neck brace na tapos naka-wheelchair na. So, ang iniisip ng mamamayang Pilipino, arte lang yan. Kunyari lang yan. Nagigets nyo di ba? Ganoon. Pero mga DDS, para sa akin, kung ngayong taon tatapusin, naku po, ang ganda niyan. Ang ganda niyan. Malalaman agad ng dating Pangulong Duterte. Kapag hindi guilty, ako mismo dito, iba-vlog ko. Si dating Pangulong Duterte, ihinto na natin yung sinasabi natin na siya ay ganito, ganyan. Kasi tapos na yung kanyang trial at kailangan i-respeto natin
yung naging ano nila, pagta-trial nila o pag-iimbestigahan nila, 'di ba? Pero kapag guilty ang dating Pangulong Duterte, yari, malamang doon na nga yan. Doon na matatapos ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Impossible, not guilty sa daming ginawa niya, sabi ni Star Sanchez. Tapos ano, yung sinabi na Oktubre, naku, malapit na nga talaga yung Oktubre, oh. Pero yun yung mga bossing, anong petsa ngayon dyan sa Pilipinas? 23, no? 7 araw bago mag-Oktubre. Eto na, nag-i-start na magkaroon ng mga balita patungkol sa ICC at with matching ano pa ho, mga kababayan, redacted na mga pangalan na nakasulat doon yung mga kasapakat. Pagka nandyan na yan, ang susunod na, warrant of arrest. Mukhang tama yung sinabi nung isang nagbalita, Oktubre, lalabas ang warrant of arrest ni lalabas daw October, lalabas ang warrant of arrest ni naku po. Si Tobats. Alisin ko na. Huwag niyo takutin. Baka mamaya bigla naman. Yung si Robin Padilla nga, nandun na sa Japan Siguro hawak-hawak na naman po yung bag ng Vice Presidente. Tinatakot niyo pa si Bato. Baka mamaya biglang, naku, lumabas na ganito. Mamundok na agad dyan. Kulang na naman po yung mga senador natin. Mga kababayan, huwag niyo tatakutin si Bato. No? Dumako tayo dito. Sa rally na nangyari nung isang araw, isunod na si Bato at Bongo. Tingin nyo, Oktubre, lalabas yan. Tingin ko din unti-unti na ako naniniwala, mga kababayan, na ang Oktubre ay buwan, panahon ni Bato de la Rosa. Dumako ho tayo, mga boss chief amo, sir. No? Doon sa nangyaring doon po sa nangyaring rally kahapon, mga bossing. Nako po, may pagpaplano pala na sunugin po ang Malacanang, mga bossing. Ayan kasi napanood ko din ho ito, mga kababayan, doon sa PTV4 yata yun kung saan sila naka-live. Napanood ko si DILG Secretary John Vic Remulla at saka po yung DITC